magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap dito sa Season 4 ng Usapang K, kung saan ating babalikan ang mga spiritual na mga pananaw at kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, sa aming pagtitipon ngayon, itinataas namin sa iyo ang aming puso at isipan. Maraming salamat sa biyaya ng buhay, ng pananampalataya at ng pagkakataong makapagbahagi ng pag-ibig at kaalaman. Panginoon, tulungan mo kaming maging bukas sa iyong kalooban, gaya ng sinabi mo sa kasulatan. Alam ko ang mga plano ko para sa inyo, plano para sa inyong ikabubuti. Naway gabayan mo kami upang maging asin at ilaw ng mundo, maging tapat sa paglilingkod, at maging saksi ng iyong kabutihan sa aming komunidad. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radyo Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. At pwede rin po ninyong dalawin ang ating official website ng Radyo Maria, radyomaria.ph. At mababalikan din po ang mga episode ng Usapang K sa ating YouTube at sa Spotify. Hanapin lamang po natin ang Usapang K. Kumusta naman po ang Hunyo sa Gibraltar? Yes, magandang araw po sa ating lahat. At syempre dito ay nakakaranas na ng unti-unting summer. Ayan. So medyo umiinit na yung panahon. At yung mga tao naman, tuloy-tuloy pa rin naman. No? Hindi pa naman summer break dito. At ako naman dito, syempre marami ring ginagawa. Nag-celebrate nga kami nag-celebrate tayo ng 25 years natin, no, sa aming sina Father Louie, Father Factora, itong May 10, no, last month nag-celebrate kami ng 25 years. At syempre itong Congratulations. salamat po. At syempre hindi naman po natatapos doon, isang taon po na binigay po sa atin, no. Jubilee year po natin, at tayo ay magkakaroon po ng sabbatical rest din. Kahit paano ay magkakaroon po tayo. Hindi na po ito yung pahinga na pahinga, pero ito yung panahon na balikan din natin kung ano yung nangyari po sa amin, no, nung 25 years. May nagbabalik sa ating Father Paul na ating kasama. Si tagal na Brother nawala. Den. Yeah. Kumusta naman? Kumusta naman? So, Brother Den, po, bakit Father wala Paul, ka? magandang araw. Long time no see. At sa ating Oo. pong mga kalakbay na nakikinig po sa Radyo Maria, hello po, long time no see. Bakit ka nawala ka, Brother Den? Ano ang nangyari? Nawala po ako ng matagal-tagal rin po, no? Kasi marami po tayong ginawa, lalo na po nung kasagsagan po ng summer, nagkaroon po ako ng summer apostolate sa aking diocese. Mhm. Preparing for my thesis writing. Wow. Yes. Ayan. So ngayong gabi sa Usapang K, ating pagtitipon ngayon ay nagbibigay daan upang mas pagnilayan natin ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Mula sa simpleng tanong ng ating mga puso hanggang sa malalim na usapang espiritual. Nais nating makita kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Unang-una siguro tungkol sa Diyos at ang ating pananampalataya. Siguro, Okay. So paano ba natin mauunawaan ang plano ng Diyos para sa atin? Well, Father Dex, Father Paul at sa ating po mga kalakbay, no? So ang plano ng Diyos, no, ay unti-unting nahahayag o nalalaman natin, no, sa pamamagitan number 1 ng dasal, no. So sabi nga nila, prayer is the key. So importante po sa buhay nating mga Kristiyano, mga Katoliko ang dasal. And then po aside po from prayer, we need also to read the Bible, no? So ang banal na kasulatan, kasi doon din natin makikita yung mga
kasagutan no, Mhm. sa mga questions natin na paminsan-minsan hindi nasasagot no, ng Mhm. dasal. So when we sometimes read the Bible, so we can get answers from it. And Mhm. then syempre yung mga pangyayari sa buhay, no? Yung Mhm. mga faith life experiences natin, kahit yung mga simpleng karanasan natin, no? Sometimes it gives lessons to us. Mhm. So ang pagiging bukas no sa kalooban ng Diyos at sa pagninilay natin sa mga palatandaan ng panahon ay nakakatulong. Mhm. And then sabi nga no sa Bible, particularly no sa aklat no ni Propeta Jeremias, sabi po ng ano no doon sa Bible, alam ko ang mga plano ko para sa iyo. Plano para sa iyong ikabubuti. So there's an assurance that God is really having this plan for us. And that is what we call divine plan, or in a context of theology, that is what we call divine providence. Mhm. So God is really planning what is best for us in our life. Brother din, itanong lang, paano Mm-mm. ka ba magdasal o paano ba dapat tayo magdasal? Kasi yung ibang tao, nagdadasal sila pag kunwari may kailangan sila, nagdadasal Mm-mm. naman daw sila. Pero paano nga ba ang magdasal? Actually, Father, meron tayong basic formula no Mhm. in prayer, and that is A, C, T, and S. No, so Mhm. the A is adoration. Mhm. C is contrition or asking forgiveness. Mhm. Then letter T is thanksgiving, and then letter S supplication. So that is a very basic formula of prayer. Mhm. No, so first we adore, we worship God, we recognize that our God is almighty. Mhm. No? And then C, of course, we have to recognize our imperfections. So we Mhm. ask forgiveness sa mga we ask no sa mga we ask ng kapatawaran ng Diyos kasi nagkasala tayo, Mhm. nagkamali tayo. And then also we thank the Lord no for the many blessings na dumating sa buhay natin. And of course we ask no sa kanya kung ano yung gusto nating iparating sa kanya, kasi sabi nga ni Jesus, ask and you shall receive, seek and you shall find. No, Mhm. and then bukod doon sa basic formula na yon, syempre may tinuro din ang Diyos sa atin na panalangin, and that is the Lord's Prayer or the Our Father. So Mhm. importante din po yan. Pero kung kailangan nyo ng the specific kind of prayer that you really wanted that God will surely listen to your prayer, so you have this intimate prayer with the Lord. So you go to a place no na kayo lang, and you talk to God. No, you feel you should feel the presence of the Lord, and then you talk to him like a friend or a companion. So yun naman po, Father, di naman kailangan ng yung parang showy na prayer, just like that's like what Jesus said in the Bible na mga ginagawa ng mga hypocrites. You just pray basically, and of course humbly before Sabi nga God. nila, you need to close the door and pray Yes. to your Heavenly Father who sees you Yes. in secret, di ba? Yes, amen, Father. Oo. Di ba, Father Paul, sabi nila, nagdadasal naman ako, pero may mga bagay kasi na, papaano yung Father Paul na, nagdadasal naman ako, Father, no, nagdadasal ako, araw-araw naman ako nagdadasal, pero, Father Paul, bakit hindi sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ko? Pag sinabi nilang gano'n, ano dapat ang sabihin natin? Well, no, kasi kuminsan parang gusto natin instant siguro. No? Kumbaga, kapag ito yung idinasal mo, gusto mo, yun kaagad yung makukuha mo. No? Halimbawa, idinasal mo makapasa ka dun sa exam. Tapos hindi ka nakapasa, then you equate it with, hindi effective yung panalangin ko. Diba? So, ang gagawin mo ngayon, mas magdarasal ka pa. So, parang ang dating kasi sa atin, more of, you're trying to buy yung mga prayers natin. Yun yung bumibili ng grasya. When in fact, alam naman natin hindi ganun yung prayer. In fact, prayer is communication with God. It is building relationship with God. And our prayers do not actually change God. Hindi naman binabago ng panalangin ang Diyos, kundi kabaliktaran, actually tayo yung binabago ng panalangin. Kaya nga, dun sa mga nagtatanong bakit hindi sinasagot yung panalangin, una, siguro, baka po mali yung idinadasal natin. Di ba, kumbaga, di ba sinasabi natin palagi, that God will not give you what you want, but what you need. Di ba? Hindi yung gusto mo lang, kundi yung nararapat at para sa Panginoon, yun makakabuti sa'yo.
Mhm. Kasi baka yung hinihingi natin, unang-una, kaya ko sinabing hindi tama, baka makakasama sa atin. Mhm. Mm-mm. Diba? And our prayer to God would give us that, would develop in us trust and faith na ito ay isang Diyos na Ama na magbibigay sa akin ng mga bagay na mabubuti. Diba? Katulad nung, Mm-mm. diba yung nasusulat niya sa parable, diba? Parang if you earthly fathers could give good things to your children, what more na yung Ama natin sa langit ay magbibigay ng mga mabubuting bagay sa atin. Tama So, Tama. naman. yun Oo. siguro yung isang punto na dapat nating malaman sa panalangin. Tayo ay binabago ng panalangin at lalong lumalalim yung pananampalataya. At saka yung pagsunod sa kalooban ng Ama, di ba? Mm-mm. Kasi yun yung panalangin natin. Hindi yung kalooban ko, kundi kalooban ng Ama. Tama. ng Paano, Diyos. brother, din kapag parang parang nanalangin ako, pero kabaliktaran ang nangyari. Parang iba, parang sumama pa yung naging kasamaan pa, nakikita mo kasamaan, parang lahat gumagawa na ng pagkakamali. Saan nang gagaling itong mga kasamaan na ito? Bakit parang pag tumitingin ako sa labas, nananalangin ako, nakikita ko puro kasalanan, puro kasamaan. Saan ba nang gagaling itong mga kasamaan na ito? Well, Father, siguro hindi po 'yun nanggagaling sa atin, no? Mhm. Nanggagaling siguro 'yan sa free will o sa kagustuhan ng ibang tao na gumawa ng kasalanan. Mhm. Kasi sa totoo lang, God created us, no, with His image and likeness, and also God gave us the free will. He has given us the choice, no, Mhm. to predestine our life kung ano man yung gusto natin. Siguro nanggagaling yung mga kasamaan na yan sa mga desisyon ng tao. Mhm. At siguro kahit manalangin tayo no sa na ano na yun nga naway may peace, no, naway may conversion, pero as long as the people or persons are still choose to do bad things, so it will continue. Mhm. But again, let us not cease to pray. Let us Mhm. continue to pray kasi as long as we pray, God will absolutely hear our prayers, Mhm. and God will do His intervention naman in order that these bad things or these evil things will cut off and will totally disappear. Alam mo, brother, din madaling manalangin kapag sa pamilya mo, sa kaibigan mo, Mm-mm. or sa sarili mo. Pero brother, din pwede ba natin ipagdasal din yung mga nakakaaway natin? Or pwede ba natin ipagdasal yung mga nang babash sa atin, yung mga tao na hindi tayo ka-goods, kumbaga? Yes, Father, pwede po natin silang ipagdasal. Mhm. Kasi kahit kaaway natin sila, pero sometimes they are a blessing in disguise sa buhay natin, no? Mhm. Kasi paminsan-minsan, bakit tayo nagkaroon ng mga away sa ibang tao? Kasi siguro meron silang nakita sa atin na siguro they find something na para sa ikabubuti din natin. Mhm. Hindi na natin siguro naintindihan yon kasi siguro close-minded tayo, or we did not actually understand kung ano yung sinasabi nila, kaya tayo nagdidiskurso with them. Mhm. Siguro itindihin pa natin, Mhm. kaya kailangan talaga ng prayer sa sarili natin, and of course sa kanila. Mhm. Kasi time will come that there's really the grace of reconciliation between us sa ating mga At speaking of reconciliation, bakit, Father Paul, nangungumpisal ba tayo sa pari? Di ba, pwede ba tayong dumiretso na lang sa Diyos? Hindi na natin kailangan mangumpisa sa pari kasi di ba makasalanan din yung paring yun? Bakit ako kailangan mangumpisa? Kasabihin ko yung kasalanan ko, nakakahiya pa naman to. Dahil sabihin natin, hindi ko nga sinasabi sa iba tao, hindi ko nga sinasabi sa magulang ko Pero tsaka sa asawa ko bakit sasabihin ko sa pari, Father Paul? Actually, maraming mga ganyang mga cases, no? And kung minsan nagiging excuse na lang siya para sa mga tao na hindi mangumpisal, di ba? Pero naalala ko lang yung tinuro sa amin ng madre nung elementary kami. Ewan ko hanggang ngayon clear pa sa mind ko yun. Sinabi ni sister, pagka nagkakasala tayo, sabi niya, hindi ka lang dun sa taong ginawan mo ng kasalanan na nagkakamali o gumagawa ng kasalanan. Bagkus yung epekto ng kasalanan mo, meron siyang epekto sa komunidad, sa simbahan, and then meron siyang epekto sa Diyos, siyempre, na gumawa ng lahat ng mga bagay sa mundo. Kaya nga, kung ikaw ay
nagpasori lang dun sa tao. Actually, may naiiwan pa, no? Which is, kailangan mayroon, kahit naman sa justice system natin, di ba? Kaya nga may korte, di ba? Doon tayo dumudulog. No? Para mayroong struktura, mayroong komunidad na magpapatawad din sa atin. Kaya nga, sa atin bilang Katoliko, yun yung sakramento ng pangungumpisal. And of course, no, we may know that we have been forgiven, pero gaano ka kasigurado na pinatawad ka? Sa sakramento ng kumpisal, kagandahan, naririnig mo mismo, di ba, na sinasabi ng pare na pinapatawad ka sa iyong kasalanan. And I think scripturally, basing from scripture naman, di ba, yung power of the kiss na binigay ng ating Panginoon kay Pedro, no? Whatever you bound on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. So, talking about holistic ngayon sa atin, di ba? Physical, emotional, spiritual. Ito ay isang bagay na nakakapagpabuo, no, doon sa proseso ng pagpapatawad. Na hindi lang yung parang inassume mo, pagkos mayroon talagang tao, no? Through the priest, pinapatawad yung kasalanan mo, no? Kasi siya ay kinatawan hindi lang ng simbahan, no, bagkos si Kristo mismo. Kasi 'di ba kapag tayo ay nangungumpisa, ibig sabihin naghahanda tayo para tayo ay makapagsimba rin at makapagmisa, no? Kaya tayo ay hindi lamang napatawad ng Diyos, pero kailangan din na meron tayong kabanalan na matatanggap mula sa Panginoon. Bakit nga ba, Brother Den? Ano ba itong kahulugan? Bakit ba tayo nagmimisa tuwing linggo? At minsan nakakatamad pa nga sa mga bata. Ano? Oo, Mga obligasyon. alas 9, gigisingin ka. Alala ko ng bata ko, ginigising pa kami ng magulang ko. Nakakatamad. Pero bakit nga pa sa isang Kristiyanong Katoliko, kailangan nating magsimba, Brother Den? Well, kailangan talaga nating magsimba, no, bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, kasi po the basic answer for that is yung misa kasi ay yung pinakamataas na uri, no, ng pagsamba. Pagsamba natin. Kaya kasi doon natin iniaalay yung ating mga panalangin, at the same time inaalay natin si Kristo, no, sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo, no, sa pamamagitan ng tinapay at saka ng bino. At dahil din sa misa, aside that we pray, aside that we worship, we also hear the word of God. No? We also hear the word of God. So, gaya ng sinabi ko, kompleto regalo siya. Kompleto siya sa lahat ng ingredients para makuha natin yung tinatawag na fulfillment or the sacramental grace. Parang ito yung mga ginagawa ng mga sinauna pang mga Kristiyano, no? Dahil kapag sila ay sumasamba sa Panginoon, no? Sila ay nakikinig muna sa mabuting balita, tapos pagkatapos nun, sila ay kakain, no? Yung breaking of the bread, di ba? May salo-salo, kumbaga. May salo-salo para tayo sa bahay natin, di ba? Pagka mag-uusap-usap tayo, hindi natatapos ang usapan, kailangan kumain tayo. Lalo mga Pilipino, kain ng kain, ano? Doon natin kasi nararanasan na tayo ay united. As one community. As one community. Yes. Kaya nga tawag yun Holy Communion. Ano? Oo, kaya yung Holy Communion ay napakahalaga, no? Pero dahil doon, minsan, di ba sa paglinggo, hindi nawawala din yung mga binyagan. Lalo dito sa Pilipinas, Brother din, ano? Laging meron tayong mga binyag. Kaya nga, pinagpala din ang Pilipinas dahil tayo Katoliko, maraming binyagan, no, ang nangyayari tuwing linggo. At saka may mga individual pa nga yan, community na binyagan. Father Paul, bakit nga ba mahalaga itong binyag na ito? Well, of course, no, yung binyag, ito yung sakramento na tumatanggap sa atin sa simbahan at ginagawa tayong mga anak ng Diyos. Una. And it's the gateway of the other sacraments, so para matanggap natin yung ibang mga sakramento. Well, iba-iba yung paraan, no? Pero karamihan sa atin, lalo sa Pilipinas, mga bata, di ba? Mga sanggol, pinapabinyagan. Actually, kahit dito sa Gibraltar, uso pa rin yung pagpapabinyag, no, ng mga bata. And yung iba, na-experience ko din, sasabihin, at saka na lang po namin pabibinyagan pag malaki na sila. Totoo yun. Kaya sasabihin, pag nakakapili na sila. Nakakapili. Sa akin naman, iniisip ko doon kasi taking the inspiration from, di ba, ang sumasagot in behalf ng mga bata, yung mga magulang, ninong at ninang. So kasi sila yung nakakaalam kung ano yung makabubuti sa bata. Kumbaga,
habang bata pa, since alam mong ito yung makakabuti sa kanya, ibigay mo na. No, Mhm. lalo na siguro nung araw kaya pinayagan yung infant baptism kasi yung iba namamatay, 'di ba? Parang high rate na mortality sa mga bata. Pero another thing, sabi ko nga, parang nagiging excuse na lang yung sasabihin tsaka na. Mhm. No? Siguro Mm. sinasabi, una sa Pilipinas magastos. Iniisip ka agad nila yung Yung handaan, reception, Reception, oo. yung pagkain. Pagkain, di ba? pagkain, tapos yung ninong-ninang Mm. Oo. ginagawang Naku, yun ang buhay. ninong ang mga ninang. No? Isang, Oo, sorry to say, oo. di ba yun ang nangyayari? Parang Mhm. kailangan mayaman yung ninong-ninang kahit hindi May naman kaya. talaga namumuhay ng magandang katolikong ehemplo, di ba? Para lang Mm. yung ibibigay nilang ano ba, regalo magamit sa reception. Basta Oo. maraming, kumbaga marami tayo kailangan Yung malapit gawing ang pag-iisip. Christmas Pero din. Ano? Bare months na actually. Oo, yes, Burmans. Oo. maraming Mga mamanuhan. ninong at nagtatago na rin yung mga yan. Ano? Oo, lalo na kung napakarami mong mga inaanak, di ba? Pero, Mm. I mean, ito sa mga ito, yung mga nagbibigay ng excuse na, tsaka ako napabibinyagan pag pwede na siyang mamili, di ba? Mayroon akong sinabihan minsan, sabi ko, hindi ba mas maganda kung unahan mo na, di ba? Pabinyagan mo na. Ngayon, kapag ka nagkaroon na siya ng sariling isip, kaya siya mamili kung ayaw niya. Di ba? Mm-mm. Pero ang maganda, sa simula pa lang, yung responsibilidad mo bilang katolikong magulang, ay nagawa mo. No? Para dito sa anak mo, not just because gusto mo lang siyang maging katoliko, pero because alam mo kasi kung anong nakakabuti Mhm. para sa kanya. Di At ba? saka And, syempre, at saka binibinyagan natin ang mga bata dahil tinuturing natin silang miyembro na Mm-mm. ng simbahan. No? Ang simbahan kasi hindi lang doon sa nakakaalam kung ano yung pananampalataya, pero iisang pamilya kasi tayo. No? Kaya yung the family of God, no? The children of God, no? Hindi naman hinihintay ng Panginoon kung kailan ka nagkakaroon ng isip para siya ay para ikaw ay tanggapin din, di ba? Kaya pag binyagang Katoliko, lahat tayo kasama. Hindi natin, yes. wag ka munang pumasok sa simbahan, hindi ka pa binyagan, no? Yung mga bata, pag Sinasama na nga natin. kaya nga kasama na natin na sila dapat ay kailangan binyagan para makasama sila, no? Pero paano ba natin, kunwari, di ba, sa mga bata na bibinyagan sila, binyagang Katoliko sila, sino-sino ba paano ba natin matatanggap ang Eucharistia? Kasi syempre pagkatapos natin binyagan, no, nakumpilan, no, tatanggapin natin ng Eucharistia. Pero paano ba natin maihahanda yung sarili natin at mapapalalim natin ang ating pananampalataya bago natin tanggapin ang Eucharistia? Brother Den, paano ba yun? Yes, Father. Sa pamamagitan no ng pag-amin no sa ating mga kasalanan kasi syempre imperfect tayo, no? Mhm. May mga kasalanan din tayo. So kailangan nating aminin 'yon with the full humility. Mhm. And then aside from it, taimtim no na pagdarasal, no? Mhm. Deep prayer or deep spiritual nourishment, no? At ang pagbubuo ng intensyon na tanggapin si Kristo ng buong puso at kaluluwa. I think those are the things or the essential things that we need to prepare no para sa sarili natin para meron tayong spiritual preparation no sa pagtanggap sa banal na Eucharistia. Alam mo ngayon kasi, Brother Den, ang daming nakapilang mga tao, tumatanggap lang, hindi nga nila alam paano tanggapin ng paano Eucharistia, tumanggap. di ba? Parang ano lang sila, Di ba? parang they want to taste lang the host. The host. Siyempre yung mga kamay nila, marurumi pa, alam mo yun, yung kung saan galing, may sulat pa nga yung iba. Number pa. May number pa, may kodigo pa yata yun. So parang may listahan pa ng utang. So parang hindi pa nila alam paano tanggapin. Minsan kukunin nila yung ostyang gano'n, yung leftover right ba, right over left, o kaya kamay lang sa bibig ba. Paano ba yun? Father Paul, paano ba natin dapat makita yung sarili natin pag tatanggapin natin ang Eucharistia? Well, no, katulad nung sinabi ni Brother Den, sisigundahan ko lang, no? Kumbaga, we have to prepare ourselves, di ba? Kumbaga, unang-una, sa misa naman, provided yon na meron tayong examination of conscience, meron tayong act of contrition, no? Yung paghingi natin ng tawad sa Panginoon, and then yung pakikinig natin ng salita ng Diyos, di ba? Ito ay nagbibigay sa atin ng disposition para sa panalangin, and then yung ating pakikibahagi. Pero kung ang gusto kong ipunto, yung hindi prepared.
Ayun na Pwede nga. namang Hindi hindi prepared. tumanggap, di Pwede ba? bang pwede bang hindi Oo, tumanggap, di pa kung marami akong kasalanan, pwede hindi ko pa hindi tumanggap. nakapagkumpisal o Sa atin sa Pilipinas hindi uso, masama pero ba? dito napansin ko yung mga tao na hindi prepared at alam nilang they are in the state of sin, pumipila sila sa communion pero nagko-cross ng kamay. Ka Yan nagko-cross, nakaganyan. nakaganon Dito ano? oo, Nakaganyan ewan ko sila, baka oo. Oo. baka alam nila na ganun talaga tapos biblesan lang ng pare. Mm-mm. And Mm-mm. meron ako narinig ding isa sabing ganun. Actually, Father, that's a sign of humility on the part of this person kasi nakikita siya ng komunidad na hindi nagkomunyon, pumila, nakaganon, nagpabless lang. Hindi ko naman sinasabing pagchichismisan siya or what, pero what I mean Mm-mm. is, alam niya kasi yung komunyon ay Kahalagahan din. napakabanal, no? At napakahalaga na you Mhm. cannot accept it or receive it in the state of sin. No? And ito yung lagi nating inuulit-ulit sa ating mga mananampalataya no, na sana we frequent the sacrament of confession kasi ito ay libre, nandyan lang naman, and it's always grounding us no na yun yung humility on our part no? Okay. At yun nga yung pagtingin natin ng banal yung isang sakramento. Tama. Pero brother din, hindi lahat ng mga hindi naman nangungumunyon doon talagang tama naman hindi pa sila prepared, etc. Pero may mga tao din naman na gusto nilang pumunta pero may sakit sila, meron silang baldado sila. Paano nila matatanggap yung mga ganun? Paano nila tatanggap ang Eucharistia? Well, nagpapasalamat tayo no sa handog no ng makabagong teknolohiya kasi meron tayong it's already present sa atin no yung aspeto ng social communications. Yan, yung thesis mo. Yes, yung social communications. So, Naisingit ang thesis. Naisingit. Pero kasi aside from social communications, meron din tayong mainstream media, no? So aside from mainstream media, meron tayong social media, and with those media, napapanood o nabo-broadcast yung misa, no? Lalo na nung pandemic kasi hindi tayo nakalabas sa ating mga bahay. So, nanonood tayo, nagpa-participate tayo sa online mass. At doon sa mga online masses na yon, merong prayer, no? That is from St. Alphonsus de Gorreda, Act of Spiritual Communion. That's a prayer that is intended for us na although we are not physically present sa loob ng simbahan for the mass, no, but we are spiritually present naman to receive, no, the Holy Communion, the body of Christ. And with that, it is helpful, no, sa ating mga kapatid, sa ating mga kalakbay, na hindi sila physically present because due to unfortunate circumstances like their sickness or baldado sila. So we advise them, of course, as a communicator, we advise them to participate in the online mass, no? Pero again, this is a warning, no? Hindi po maganda yung nag-a-attend ng online mass, yung sa mga physically capable, no? Lalo na yung bahay nila malapit sa simbahan. Hindi pwede 'yon kasi syempre ang importance or the essence of sacrament kasi is dapat we have to receive it real, no, because the sacramental grace is real and present doon sa misa, no, sa banal na Eucharistia. So kailangan nating maging present doon sa misa. So yung online mass, yung mga misa sa TV, kahit yung sa radyo, napapakinggan natin yung mga misa sa radyo. So para na yun intended sa mga incapable na makapunta sa mga simbahan. Ibig sabihin hindi kasi kompleto pag hindi mo natatanggap, no, yung kanyang katawan na tugo, no. Paano brother din may mga kakilala din ako. Okay na ako dun sa ano na yun sa simba ko, nagsimba na ako, no. Nagsimba na ako pero nanood lang pala. No? Parang ayaw na nilang pumunta kasi or may nagsisimba naman doon sa laptop nila, sa TV nila, pero distracted din, no? May mga nagte-text, no? Oy, tinawag, nakakain na, so habang kumakain nakikinig kay Father, etc. Parang yun ang nangyayari sa ngayon na naalala ko sa mga tao na sabi mo able naman, pwede pumunta, pero pag nandun naman sa harap ng TV, distracted. Ang dami nating
sources of distraction. So yung isang oras na minsan ay yun, mas marami siyang distraction na e-encounter kasi readily available, naiihi ka, may Oo. uhaw ka, nagugutom May mga call ka, of nature, mga ganun. ganon, di ba? So parang distracted. Nakasama So, kang kausap or may Yes, mag-chat. oo, nakikimarites. tapos na ba si Father mag-umili? O sige na, pwede na yan. Ayun na nga. Di ba? Di ba, So parang kailangan siguro nating Oo. Ang challenge yun, Father Dexter, lalo na ngayon Mm. after pandemic, is paano nating mahihikayat ulit yung mga O, tao na i-revive. magsimba. Oo. So, kasi Mm-mm. parang pumasok na sa mentality nila na, ay, okay lang pala na magsimba Pwede na yun. online. Oo. So, Mhm. kailangan nating ngayong mas ituro sa kanila na yung pagsisimba online para lang sa katulad niya na sinabi natin, may sakit, di ba? Ito nga sinasabi, siguro ang pinakamagandang word, makatuwirang dahilan. Mhm. Gaya ng Yes, sakit amen. o trabaho na hindi maiiwasan, Dapat- makatuwiran. So, Mhm. kung Sabihin, ikaw pala may kasi rason. katulad doon sa Oo. yes, may Mm. rason talaga na kaya ka hindi nakapunta. And yung iba nga matatanda, yung binibigyan ko ng communion. Kasi, yun nga, yun ang isa pang pwede nating gawing solusyon doon. Yung mga may sakit, nanonood sila ng online or sa TV, and then pinupuntahan ng lay minister para bigyan ng communion Communion. physically. So, itong mga may Mhm. sakit. And Mm-mm. kahit Tama sila naman. nagtatanong ko minsan, sabi, Father, hindi ba masama yung ganito? Di ba? Mas bibilib ko pa sa kanila na kahit may sakit na sila, nandun pa rin talaga yung intention nila na pumunta sa simbahan. As Mm-mm. compared do sa mga kayang-kaya naman, pero nagbibigay ng excuses na sasabihin pa, weekend lang naman kasi kami nakakapagbakasyon bilang pamilya. Mhm. Weekend Oo. lang kami nakakapagpahinga. Mhm. Ay, hindi na nagsisimba. Di ba? So, parang, I think, kailangan nating Okay, yan yung i-catechize. Yan yung tinatawag nating recatechizing o kaya re-evangelization Yes. na sinasabi natin. Kasi Evangelization. alam naman natin yan eh. Alam na natin yung sa sinauna pa dahil tayo binyag Katoliko. Pero kailangan natin ibalik kung ano yung naging tradisyon natin dahil nawawala na nga. Ito Oo. nga, may tanong nga dito na paano ba natin kasi maririnig ang tinig ng Diyos sa panalangin natin kung masyado na tayong distracted, no? Mm-mm. Marami pwedeng gadgets natin, laptop, no, magne-Netflix. Paano ba natin maririnig ang tinig ng Diyos, ang boses ng Diyos sa buhay natin, Brother Den? Yes, kasi po, excuse me, sa Biblia, nakasaad doon sa Biblia, no, sabi po ng Diyos, tumahimik kayo, no, at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Mhm. So, papaano natin maririnig, no, ang tinig ng Diyos? Or sometimes when we pray, no, papaano natin maririnig ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin? Well, of course, we need to be silent. No? Mhm. We need to dispose ourselves. Kasi sa katahimikan, pag dinilay sa salita ng Diyos at sa pakikinig sa Espiritu Santo, doon natin nararamdaman yung presensya ng Diyos. Mhm. Pero bago po muna, mag-comment muna ako doon Mhm. sa sinabi sa mga fathers no, about sa mga nagbabakasyon ng mga pamilya. Ako. I think it's better that you include no sa inyong bakasyon or sa inyong weekend goals yung pagpunta sa simbahan. Mhm. Lalo na pag Holy Week kasi nakikita natin na pagpunta sa simbahan, yung pag-attend sa misa, sa commemoration of the Lord's Passion, no? Eh parang wala na kasi inuuna ang beach, inuuna yung mga gala, inuuna yung mga tourist attractions. So it's better no na if you go for a vacation or for a weekend goal, no, for a weekend trip, no. Mhm. So kailangan nating isama sa ating trip, sa ating plano yung pagpunta at pagsisimba sa loob ng simbahan. Mhm. And when we do that, of course, we hear, no, we can dispose ourselves sa loob ng simbahan. Mas maganda nga yun yung makapunta tayo doon sa simbahan na hindi pa natin napuntahan. Parang mas doon pa natin at times no, or sometimes naririnig no ang tinig ng Diyos. Hindi lang pagsama, kundi unahin natin ang Yes, Diyos. unahin natin ang Sa Diyos. lahat ng bagay na ginagawa natin, kailangan unahin natin ang Diyos. Dahil Amen. sabi, everything will fall if we are going to follow God's righteousness first. Mm-mm. Pero dahil sa pagsunod natin, gaya ng ating mahal na Birheng Maria, di ba? Sa sumusunod tayo lagi, inuuna lagi ang Diyos. No? Ano ba ang kahulugan ng magkakaroon pa tayo ng
debosyon? Kasi pwede natin idiretso naman sa Panginoon eh. Pero bakit si Father Paul itong magandang katanong kasi may debosyon siya sa sa Mahal na Birhen. Mahal na Birhen. Ito ang Mahal na Birhen. Ayan. Ayan, oo. Ano ba Kasama namin. ano ba yung kahulugan ng debosyon natin sa Mahal na Ina, sa Mahal na Birheng Maria? Well, yan ang napaka-controversial na issue natin bilang mga Katoliko na lagi tayong kine-question ng ating mga kapatid na ibang mga pananampalataya o ibang Christian denomination na bakit daw natin sinasamba yung Mahal na Birhen. Actually, we have already clarified this na ang debosyon natin ay hindi pagsamba, kundi pagkilala sa kanyang natatanging papel at gabay natin papunta kay Kristo. And palagay isa sa pinaka-vivid at saka pinaka-scriptural basis natin dito yung sa paanan ng krus, na kung saan sinabi ni Kristo mismo sa ating mahal na ina at kay San Juan, narito ang iyong ina. Narito ang iyong anak. Like entrusting the Blessed Mother kay San Juan, and in general, parang in-entrust na rin ang mahal na Birhen sa buong simbahan. At syempre, ang ating mahal na ina ay present din noong Pentecost, noong pagkapanganak ng simbahan. Kaya nga tinatawag din siyang Queen of the Church, di ba, na sineselebrate natin after Pentecost. So, what I mean to say is, yung debosyon natin sa mahal na ina, kaya nga tawag natin ina, it's really rooted in our Christian life na si Kristo bilang kapatid at si Maria bilang ina niya, ina ng Diyos, ay ina din natin. At kailangan nating igalang para dun sa mga still claiming na sinasamba natin, at least wag bastusin. Kasi what's happening is, hindi nga nila binibigay yung karampatang honor para sa mahal na Birhen, bagkus binabastos pa nila. Even the images, di ba, sinisira, sinusunog. Sino ba naman ang anak na matutuwa na yung picture ng nanay mo sinusunog, sinisira? Yung kahit minimal respect na lang ibigay natin kung ayaw natin yung veneration na binibigay. Pero bilang Katoliko, it's really the veneration, the honor, and yung siya ay modelo natin, nagagayahin natin sa kanyang mga virtues ng humility, obedience, perseverance, charity. Ikaw, Brother Alden, meron ka bang devotion sa mahal na ina? Sa Iloilo yata meron pa Candelaria. Candelaria. Bakit nga ba maraming mga gano'n? Candelaria, Fatima. Ibig sabihin ba maraming mahal na ina? Ganun ba yun? Hindi naman po, Father Dex, maraming titles, maraming po si Mama Mary, maraming instances siguro nagkataon na kasi may mga kwento tayo na nagpakita ang mahal na Birhen doon sa isang lugar, for example sa Lourdes, sa Fatima. Kaya tinatawag nating Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, gano'n. And then may iba't ibang titles din si Mary. For example, Our Lady of the Most Holy Rosary, Our Lady, basta maraming title. Pero nag-iisa lang yan. That's Mama Mary, na tawag natin. Kung ano man yung title niya, she's the same. She is the mother of Jesus. She is the mother of God. Kaya sa amin, sa Iloilo, sa Western Visayas, well, meron kaming tawag kay Mama Mary. Yung tawag namin sa kanya, mahal niya Iloy. Iloy meaning mother. At saka meron kaming special devotion sa kanya, which is sa devotion sa Our Lady of Candles, or sa Nuestra Señora de la Candelaria. Saan ba nanggagaling itong devotion ng mga Pilipino sa mahal na ina? Bakit malapit tayo kay Mama Mary? Tayo mga Filipino Catholics. Pag may mga prosesyo, rosaryo, ay dagsaan ng mga tao, kahit naman siguro sa buong mundo, pero saan ka ba nanggagaling to, Brother Den? Tingin mo, saan ba nanggagaling yung mas marami pa nga kahit na nga doon sa kay Kristo, mas malapit tayo kay Mama Mary. Bakit nga ba? Saan ba nanggagaling yun? Kasi tayo mga Pilipino, kasi mahal natin yung ating mga nanay. Malapit tayo sa mga nanay. Ako nga, Father Dex, ay Mama's boy. Mama's boy. Si Father Paul din, Mama's boy. Oo. So, lahat naman. So, mahal natin yung ating mga ina, yung ating mga nanay. So, sa ating pananampalatayang Katoliko, dahil kinikilala natin si Maria bilang ina ni Kristo, bilang ina ng Diyos. So,
meron tayong espesyal na debosyon sa kanya kasi siya ang ating pinakamamahal na ina. No? Meron tayong mga nanay, pero si Maria kasi mas mahigit, no? Or parang sabihin natin mas mataas na nanay kumpara sa mga nanay natin. So kung nagbibigay tayo ng pagmamahal, respeto, paggalang sa mga nanay natin, how much more kay Mama Mary, no, sa ating mahal na ina. Lahat tayo tumatawag sa mahal na Birheng Maria, maging mga obispo, mga pari, mga laiko, tumatawag tayo lalo kapag tayo ay nagkakamali, di ba? Pag tayo nagkakamali, tumatawag tayo sa mahal na ina. Mahal na ina. Parang pag nasugatan tayo, mama, di ba? Laging masakit po, masakit po. Pero paano kapag yung mga obispo, mga pari, ang nagkakamali? Anong ibig sabihin doon sa pananampalatayang Katoliko? Kailangan ko na bang umalis doon sa simbahan, Father Paul? Kapag gano'n yung mga obispo na nagkakamali, sabihin marami nang nagagawang masasabing hindi maganda. Well, no, ang simbahan naman ay isang institusyon ng mga tao. At ang mga tao ay nagkakamali rin. No? Kahit ikaw ay pari, obispo, no? At kahit sino pa. Well, siguro yung iba tinatanong saan pumupunta sila kapag nagkakamali o saan sila pwedeng magkumpisal. No? Nagkukumpisal din sa kapwa pare, di ba? Pero dun sa tanong mo naman na kailangan umalis, no, I don't think bakit kailangan umalis. Di ba? Yun yung isang unang tanong doon. Ikaw ba ay naging miyembro ng simbahan dahil dun sa pare? Di ba? Unang-una tayo naging Kristiyano dahil kay Kristo. Of course, sometimes siguro yung iba practically ngayon lumilipat ng simbahan o ng parokya kapag hindi nila type yung pare doon sa lugar nila, no? And practically, no, meron din ako mga naririnig na ganyan, no, na nagsi-share sa akin kasi para sa kanila parang nagiging masyadong mukhang pera or scandalous or whatever. Sabi ko lang sa kanila, wag naman po ninyong iiwan yung simbahan. Kumbaga, ito ay isang pari lang o isang tao lang na sana ay wag mag-cause ng scandal. Hindi lang mga pare, even mga ordinaryong lay people, no, na sa tingin nila ay chismosa, halimbawa doon sa parokya na yon, or kung ano-ano, no, na kung minsan practically, kung sino pa yung mga palasimba, sila pa yung kung minsan may mga ginagawang kalokohan. Pero yun nga, sana mag-persevere tayo, not because of these people, kaya tayo maalis, pero tayo nananatili dahil ito yung tunay na simbahan at ito yung simbahan na tinatag ni Kristo. At tayo nananatili dahil sa ating relasyon sa Diyos. At saka ang sabi nila, hindi mo sinusundan si Judas. No? Ang sinusundan mo ay si Kristo. Di ba? Kahit may Judas sa ating, sa mga disipulo ni Kristo, hindi naman si Judas ang sinusundan natin. Bagamat, oo, may betrayal na nangyari, may pagkakanulo, pero hindi yun ang dapat tignan mo. Ang tinitignan daw natin at sinusundan natin ay si Kristo. No? Dahil si Kristo ang ulo ng simbahan. At pagiging simbahan, paano ba natin makikita to bilang isa tayo at miyembro ng isang sa komunidad natin? Kasi ako, kunwari, ano bang ibig sabihin ng simbahan? Ang simbahan ba, napakabanal. Alam nyo, may mga naririnig ako na ayokong magsimba kasi makasalanan ako. Ayokong magsimba kasi parang hindi ako katanggap-tanggap sa simbahan. Paano ko mararamdaman na miyembro ako ng simbahan, Brother Den? Well, sinasabi natin, Father Dex, no, na ang simbahan ay isang hindi lang basta isang institusyon, kundi isang katawan ni Kristo, no? At nararamdaman natin na tayo'y importante, no, na kabahagi no ng simbahan kung ihahantulad natin yung ating mga sarili sa isang pisikal na katawan, no? For example, si Kristo yung ating ulo and tayo yung mga body parts. Kung may diferensya sa isang parte ng katawan natin, so it will affect the whole body, no? For example, mawawalan tayo ng kamay. So kapag mawalan tayo ng isang kamay, so apektado ang buong katawan. So kahit maliit man yan na organ or parte ng katawan, importante po yun kasi yan po ang nagpapabuo sa isang general, no, na katawan. So ganun din po tayo, no? Kahit makasalanan tayo, may nagawa tayong pagkakamali, pero we are still being considered as a important part
Kahit maliit man yan ng simbahan bilang katawan ni Kristo. Kasi kapag wala tayo, hindi tayo kumpleto. Parang yan yung sinasabi na communion of saints. No? Yes. Pag tayo ay hindi lang nag-iisa, kundi bahagi tayo Bahagi tayo. ng isang napakalaking simbahan, no? Simbahan na nagmumula sa langit, sa purgatorio at dito sa lupa, ano? Na tayo ay dapat nananalangin sa isa't isa kahit na tayo ay nagkakamali, kaya may nagnanalangin tayo, nagdadasal para sa isa't isa. Hindi ibig sabihin tayo nagkamali, tayo'y nadapa, hindi na tayo kailangang tumayo. Kaya nga siguro napakahalaga ng role, no, ng ating mahal na birhen at mga santo, mga banal na nananalangin para sa atin, para tayo makabangon muli, no? Pero paano ba ito makakatulong sa pagpapalago, no, ng ating parokya bilang tayo miyembro? Father Paul, paano ba nakakatulong ang isang ordinaryong miyembro sa pagpapalago sa ating parokya? Well, no, unang-una dyan yung pakikilahok natin sa mga gawain ng parokya. Naalala ko lang dati, di ba, meron tayong tinatawag na 3 T, di ba? Yung time, talent, and treasure. Di ba? Kasi kung minsan agad-agad ang naiisip ng mga tao kapag pakikilahok o pakikiisa sa parokya ay laging financial, no? Yung magbibigay lang ako ng akuloy, magbibigay ako ng collection, pera na lang, solicit na lang eh. Mahalaga yun, no? Pero aside from that, kasi lalo na yung sasabihin niya, ay wala naman ako maibibigay na pera, di ba? In fact, sa other na parokya, lalo na sa mga probinsya, di ba, Brother Den, hindi naman pera yung binibigay, kundi bigas, manok, gulay. Oo, di ba manok yung buhay pang manok na ganyan? Tama po. Kasi parang very clear sa kanila na it is their contribution sa simbahan. No? Kaya nga, hindi lang pera, no? Yung oras, di ba? Yung magsisilbi natin bilang mga choir, bilang lector, commentator, etc. And then talent natin, di ba? Yung pagkanta natin. No? So, nahalaga na yun yung makilahok tayo through our time, talent, and treasure. Ganon din kasi yung ginagawa ng mga sinaunang mga disipulo ng ating Panginoon. No? Whatever they have, they give to the apostle, then the apostle will give them to the ones in need. No? Kaya ang ganda ng makikita mo ang simbahan na nagtutulong-tulong si Father, yung mga lector, yung mga reader, sakristan, no? Kumakanta yung choir, no? Lahat nagpa-participate, no? Nagtutulungan, no? Nagdidiskusyon para paano pa tayo makatulong. Iba-ibang mga talento nagsasama-sama. Di ba? May magaling sa finance, may magaling sa management, may magaling sa... Kung ano yung kaya mong ibigay, hindi ba? Diba? Kung ano yung meron ka, kung ano yung alam mo, no? Pero paano din sa alam mo na iyon, di ba may agham, may siyensya, ano? Paano ba itong science? Paano ba pinapaliwanag? Kasi minsan sinasabi nila, di ba magkasalungat ang pananampalataya at siyensya o agham? Paano ba yun? Paano ba yung brother din na, di ba sabi nila, meron pa nga paano ba nalikha ang mundo? Hindi na-explain ng hindi 7 araw lang ginawa ang ganyan. Para paano ba natin masasabi na may ugnayan, no? O may koneksyon ang pananampalataya at ang agham? Okay, so sa tanong na po yun, no, let us be clear, no, with this statement that faith and science are not enemies. Hindi po magkalaban ang pananampalataya at ang siyensya, ang agham. Sapagkat nagtutulungan pa nga po no, yung agham at saka yung pananampalataya. Sa aspeto po kasi ng agham, well, science explains the reality, no? Ito yung nagpapaliwanag kung paano gumagalaw ang mundo, bakit bigla na lang tumutubo yung puno, no? Bakit may bunga, no? Pagdating naman ng next year may panibagong bunga, parang ganun. So it explains the cycle of life. Well, as I say, no, biology, kaya may mga branches of science, botany, no, biology, lahat ng may mga branches of science to explain the course of life. But of course, we don't just deal with science, we also deal with faith. Because ang pananampalataya naman po ay nagbibigay ng kahulugan kung bakit tayo naririto. Bakit tayo nabibiyaan ng maraming bunga, no?
example, ngayon, kakapitas ko lang ng maraming bunga. Mhm. Sa susunod naman na panahon, marami na naman. Mhm. It's because through faith, we understand that God is giving us or blesses us with providence, abundant grace. So it does not being explained by science, but it is being explained by faith. In fact, may mga scientists natin sa mga sinauna, no? Ito yung mga Katoliko nga, no? Yes Yung po. mga scientists, so sila yung mga learned eh. Sila yung mga nakakaalam, sila yung nag-aral para ma-explain para masabi din sa mga tao na hindi magkalaban ang agham at ang pananampalataya dahil lahat naman yan ay gawa ng Diyos. Tama po. Lahat ng nakikita natin dito sa mundo at kung ano yung nangyayari sa mundo ay lahat yan ay may kinalaman ang Panginoon. Hindi dapat nating tanggalin hindi natin po pwedeng tanggalin, no, ang importansya ng Diyos sa atin. Ano, Father po, meron kayo dadagdag? Yes, naalala ko lang, 'di ba, sa Dominican meron tayong St. Albert the Great, 'di ba? So, kumbaga, it is through their scientific discoveries na mas napapalalim or mas napapatatag pa nila yung pananampalataya kasi hindi lahat ng sagot nasasagot ng science, 'di ba? Doon pumapasok ngayon yung pananampalataya na through this through creation, to creatures, mas naniniwala tayo sa Diyos, parang ganun. Oo, kasi kahit naman dito sa agham na ito, yung na-explain natin ang agham at ang pananampalataya natin, paano naman natin ma-explain sa mga tao ngayon na sabi natin makabago na yung panahon, no? Ang dami ng AI na nga, mga artificial intelligence na nga tayo eh. Pero paano ba natin mapapanatili itong pananampalataya natin sa Diyos? Bagamat ang dami na natin nakikita sa social media, ang dami na nating nadidiscover sa artificial intelligence na sabi nga nila, nakikipag-usap na yung tao doon sa artificial intelligence na to na hindi ko na kailangan ng maraming mga tao kailangan na. So parang nawawala na daw ang essence, no? Nawawala na essence ng may Diyos. Paano ba yun, Brother Den? Well, mapapanatili natin, no, ang understanding natin about God, no, sa ating faith, even though there's already the presence of artificial intelligence, if we are responsible, no? Kung tayo'y po'y mapanuri at responsable po sa paggamit ng mga makabagong gamit, no? For example, social media, AI, no, artificial intelligence. Well, sinasabi ko po 'yan kasi po sa mundo po ngayon, parang nalilito na tayo kung ano po yung totoo tsaka yung peke. Naku, marami yan sa social media ngayon. Social media, last time nagka-issue nga sa Pilipinas kasi merong isang politiko na naniwala doon sa AI video, no, na parang sinasabi na yung speech daw or yung comment ng isang tao na nasa video ay parang tama, pero kung tutuusin AI video 'yon, no? So parang there is a confusion, no, of what is real, of what is truth, no, what is true, no, sa atin. Kaya maging mapanuri tayo at responsable. Pero naniniwala pa rin ako na AI is good, no? Mabuti rin po yung paggamit ng artificial intelligence because it really helps us to easily understand everything. No, for example, when we ask questions sa ChatGPT or sa ibang pong mga AI generated questions, no? So they provide us easy to get answers. But again, mas magaling at mas authentic pa rin yung human knowledge, yung karunungan ng tao. Kasi paminsan-minsan hindi rin naintindihan ni AI or ng artificial intelligence yung mga yung buhay natin, no? For example, when I ask AI about God, hindi masasagot ng AI kasi hindi daw siya naniniwala sa Diyos. So tayo, mas may alam pa tayo kasi tayo mismo ang nakakaranas ng biyaya at presensya ng Diyos. Iba daw kasi ang artificial intelligence sa human intelligence. Hindi naiintindihan ng artificial intelligence yung pananampalataya. Tama no? po. Walang lalim, walang spirito kasi pwede niya siguro sabihin yung knowledge, no, kung ano yung nalalaman ng tao, pwede siyang mag-calculate, pwede niyang kunin lang ang lahat ng laman ng libro, pero hindi niya kaya na umakyat pa doon sa kanyang natutunan doon sa libro.
Actually, yung AI, meron siyang sabihin natin utak, no? May kaalaman po siya. Pero wala po siyang puso, no? So, yun. Hindi naman yung pagmamahal. So, kung tatanungin natin yung AI about pagmamahal, Wala. very superficial, wala. Pero pag tayo ang tinanong, no, about sa pagmamahal, mas meron pa tayong sagot kumpara sa AI. Oh, kasi yung abstract hindi niya na nakikita yon, yung love, yung hope, no, yung theological virtues, no, yung faith, no, wala sa kaalaman yon kundi doon sa pananampalataya, di ba? Ang daming issues, no? Paano din kasama doon sa issue na yon, Father Paul, yung paano mga climate change din. Kasama sa issue yun, artificial intelligence. Ngayon, pinag-uusapan ngayon yung mga flood control, ganyan. O sa Pilipinas, no? Pinag-uusapan namin ngayon, like mga climate change, pangangalaga sa kalikasan. Yung mga baha ngayon, grabe. Baha ngayon. Grabe. Paano yung Father Paul? Pagkagahaman, no? Sabi nga actually hindi baha ang lulubog sa Pilipinas, kundi corruption, pagkagahaman. Kasakiman, no? I think it goes back to that. No? Kaya nga si Pope Francis, di ba, yung kanyang Laudato Si, care for creation, no, yung pag-aalaga natin ng ating common home. No, yung it goes back to stewardship, di ba? Tayo ay tinalaga ng Panginoon para maging tagapag-alaga at hindi taga-abuso ng kalikasan, no? And sometimes because of greed, tayo ay nag-aabuso na, taking too much from the resources that we have beyond dun sa capacity natin, di ba? Yung greed talaga, yun talaga yung pinakapunot dulo na bakit mo puputulin lahat ng puno dyan sa forest para lang gumawa ka ng ganito. So, I mean, kailangan nating balikan yung stewardship at saka yung yung care natin sa ibang tao din. Kasi kung wala kang pakialam sa iba, ayan, tapon ka lang ng tapon dyan, kahit bagbara pa yan sa kanal na yan. Diba? So, ang pakialam mo lang sa sarili mo. O malasakit, nawawala na. Malasakit, nawawala na rin. So, I think lahat ng ito, idagdag ko lang doon sa AI, diba? Yung wala sa AI, sabi nyo, puso. Wala rin siyang kaluluwa. Kumbaga, nilikha tayo sa image ng Panginoon. I think yun yung nawawala doon sa AI. Kasi yung AI, image ng tao yan. Pero yung tao ay nilikha sa imahe ng Panginoon. Mayroon siyang aspiration, meron siyang free will, meron siyang hope. Yung lahat ng yan. Kasi nga, ito ay reflection ng Panginoon sa atin. No? And I think yun yung dapat nating yung i-value, i-treasure natin. Saka din siguro dahil sa pagpapahalaga natin dito sa mundong ibabaw, nakakalimutan natin na meron pang susunod na buhay. Susunod na mundo. Gusto natin, yun sinasabi, kasakiman. Gusto ko ngayon lahat ng blessing ni Lord. Tingin mo blessing yun, pero iba naman yung ginagawa ko. So para ano ba yung, brother din, sa panghuling tanong natin, ano ba itong buhay na walang hanggan na sinasabi ng ating Panginoon? Kasi yun lagi sinasabi niya, eternal life, I will give you eternal life. Buhay na walang hanggan. At paano ba tayo makakapaganda dito sa buhay na walang hanggan na sinasabi ng Panginoon? Well, Father, ang tunay na kahulugan ng buhay, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagdarasal, kaya tayo nakikiisa sa mga ganap ng parokya, at saka kaya tayo nagiging moral responsible sa ating paligid. Kasi po pagdating po ng panahon na tayo lilisan sa mundong ito, so ang buhay na walang hanggan ay yung pakikiisa sa Diyos magpakailanman. Kapwa, no? Kapwa kasi magandang maisabuhay din natin yung hindi lang natin iniisip yung sarili natin sa kagahaman natin, no? Kasakiman natin, dami natin iniisip para sa sarili natin, no? Pero pag inisip natin yung kapwa-tao, no? Sabi nga, the way you love your neighbor is also the way you love God, no? Yung sabi nga nila, kasi marami akong naririnig ngayon, love yourself. Pero bakit parang tumitigil doon ang pagmamahal doon sa pagmamahal mo lamang sa sarili mo? Kailangan itong pag-iibig na ito kailangan maisabuhay mo at maibigay mo rin sa kapwa-tao mo. Kaya ang kapwa-tao, tao rin yung kinakausap mo. Hindi lang ikaw ang tao dito sa mundong ibabaw. Ano? Tao rin ang kinakausap mo. Dapat mahalin mo gaya ng pag-ibig na ibinabahagi sa iyo ng Panginoon.
Amen. So maraming salamat, Brother Yes. Ben. Maraming salamat, Father Paul at Father Maraming Louie. Andyan ka rin salamat. at maraming salamat. At magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapang Usapang Okay. K.